Hello, this is Pro Anjoy and I help Filipinos on financial literacy. Ngayon, mag-share lang ako ng ilang tips kung ano ba ang dapat mo munang gawin bago ka mag-invest sa stock market. So, kung nag-iisip ka ng mga investment para magkaroon ka ng passive income at mag-grow yung pera mo, so, kailangan mag-invest ka sa stock market. Pero, sabi nila, risky talaga pag nag-invest ka sa stock market. So, bago ka mag-invest dito, kailangan malaman mo muna itong ilang tips na i-share ko sa inyo. Una, kailangan, bago ka mag-invest, syempre, pag-aralan mo muna siya kung ano bang ibig sabihin ng stock market. Pwede mong i-search sa Google kung ano bang ibig sabihin ng stock market, kung ano yung mga terms doon. So, kailangan maintindihan mo muna yun. So, kung naintindihan mo naman na kung ano yung stock market, kailangan, bago ka mag-invest doon, meron ka munang 3 to 6 months savings for emergency fund mo. Halimbawa, kung yung expenses mo sa isang buwan is 10,000. So, for 3 to 6 months, kailangan meron kang pang emergency fund or savings na 60,000. Ayan. Kasi, kailangan mo ng pera pag nagkaroon ka ng emergency. Kasi hindi mo naman pwede ilagay lahat ng pera mo sa stock market kung in-invest mo yun doon. Halimbawa, nagkaroon ka ng emergency, may nagkasakit sa inyo. Tapos, yung pera mo nilagay mo lahat doon sa investment na yun. So, mawawala din yun kapag kinailangan mo kaagad ng pera. Parang mawawala rin yung pera mo dahil kukunin mo doon eh. So, kailangan meron kang emergency fund or health insurance or life insurance. Kailangan mo ng insurance based sa needs mo before ka mag-invest sa risky na investment. So, yun ang kailangan mong gawin para mas maging safe yung investment mo. So, ano bang pagkakaiba ng insurance tsaka investment? So, insurance prevents you from being poor. So, pinoprotektahan ka ng insurance para maprotektahan yung mga investment mo. Halimbawa kasi, may emergency, may nagkasakit sa inyo, tapos doon mo nilagay lahat ng pera mo, parang palugi lang yung lahat ng mga assets mo, hindi mo rin siya magagamit at di rin mag-grow yung pera mo kasi kukunin mo rin siya kapag meron kang emergency. So, kailangan mag-ingat ka dyan. Yun ang kailangan mong gawin. So, kung ready ka naman na, nakapag-ipon ka na ng mga savings, may life insurance ka na, health insurance, so, pwede ka nang makapag-start mag-invest sa stock market. So, maliit lang naman yung puhunan. Ang sinasabi ng iba, pang mayaman lang daw kapag nag-invest ka sa stock market. Pero, totoo naman talaga na ang ginagamit ng mga mayayaman na investment is sa stock market talaga nila ini-invest yung pera nila para mas lalong mag-grow yung pera nila. At ito yung secret na mga mayayaman ngayon na ini-invest nila yung pera nila sa stock market kasi maliit lang yung tax niya at may tax advantage talaga tayo. So, maliit lang naman yung puhunan from 5,000, yun yung starting, yung minimum talaga na investment. 5,000 yung puhunan mo kapag nag-invest ka sa stock market. Then, after nun, parang gagawin mo lang siyang savings every month. Doon mo ilalagay yung pera mo, halimbawa 1,000, 2,000, depende sa stocks na bibilhin mo. So, madali lang. Pwede mo siya pag-aralan muna bago ka mag-invest sa stock market. Hindi ka pwedeng mag-invest agad-agad ng hindi mo alam. So, aral muna bago invest. And, last na tip, bago ka mag-invest doon, make sure na yung pera na gagamitin mo pang-invest doon, yung pang long-term funds na hindi mo gagamitin. Kasi, kung yung pera na i-invest mo doon is gagamitin mo, makukuha mo lang din yung pera mo doon. Make sure na yung pera na ilalagay mo doon is pang long-term na hindi mo talaga siya gagamitin. So, I hope na nakatulong tong video na to. If you want to learn more on how to invest in stock market, so, kailangan mo talaga ng guidance bago ka mag-invest. So, click the link below this video to get your free trainings on how to invest in the stock market and get your free ebook now. Again, this is Ra Anjoy. Thank you for watching this video. See you on my next video. Bye!